Okay, so ito yung number 2 na sinend sa akin. Ito daw ay PMA reviewer, pero pwede rin ito sa LET na math major, pwede rin na pang-engineering itong problem na ito. Medyo advanced na kasi ito. So if the tangent of angle A is 0.75 and the measure of side AB is 4 less than the measure of side AC, what is the length of side BC? So isa-isahin natin ito. So unang given, if the tangent of angle A is 0.75. So ito daw tangent ng angle A ay 0.75. So therefore, we have tangent A is equal to 0.75. I-simplify muna natin ito. Gawin nating fraction. Ang 0.75 equal ito sa 75 over 100 sa fraction. Tapos i-lowest term natin, i-divide pareho sa 25. Magiging ang sagot na dyan ay 3/4. So in fraction, ang 0.75 ay equal sa 3/4. Okay? So yan yung unang given natin, tangent A is 3/4. Pangalawa, the measure of side AB, so ito yung AB, is 4 less than the measure of side AC. So lagyan natin ng label itong AC, gawin nating X. So kung ang AC ay X, itong AB magiging X minus 4. Kasi ang sabi, ang AB daw ay 4. 4 less than. 4 less than, edi X minus 4. What is the length of side BC? Ito yung hinahanap natin, side BC. Lagyan natin ng panibagong variable, Y. So ngayon, kailangan natin ng dalawang equation kasi meron tayong dalawang variables, X and Y. Okay? So first equation natin, gamitin natin itong definition ng tangent A. Di ba ang definition ng tangent? Tangent A equal yan sa opposite over adjacent. Kasi sa SOHCAHTOA ang tangent ay opposite over adjacent. Okay? So therefore, first equation natin, tangent A is equal to, ang opposite ng A, ito yung opposite ng A. Tapos ang adjacent ng A, yung katabi ng A natin, so ito yung adjacent. Itong X, ito yung hypotenuse kasi opposite ng 90 degrees. Okay, so therefore, ang tangent A natin ay opposite over adjacent. So we have Y over X minus 4. And then, given natin tangent A ay equal sa 3/4. So itong tangent A, palitan natin ng 3/4. Tapos i-simplify natin para magkaroon na tayo ng equation 1. Cross-multiply lang natin. 4 times Y, we have 4Y. Is equal to 3, i-distribute na natin. 3 times X, we have 3X. 3 times negative 4, we have negative 12. Ito na ang ating equation number 1. Okay? Equation number 2, gamitin natin ang Pythagorean theorem. Ang sabi sa Pythagorean theorem, ang square daw ng hypotenuse, ito yung x. Ang square ng hypotenuse, x squared, equal daw yan sa sum ng square nung dalawang legs. Ito yung dalawang legs, y and x minus 4. So square natin yan, y squared plus square natin itong x minus 4. So x minus 4 squared. Ito yung equation number 2 natin. Pero i-simplify natin ito. So pag sinimplify natin ito, i-expand natin ito. So ano yung formula para pag mag-expand tayo ng square of binomial? A minus B squared para equal yan sa identity natin na A squared minus 2AB plus B squared. Okay? So i-apply natin yan, magkakaroon tayo ng y squared plus square ng x. So we have x squared minus twice the product. I-multiply natin tong x at 4, 4x, tapos i-multiply pa natin sa 2. Kaya magiging 8x and then negative 4 or 4 times 4. So yun yung b squared. 4 times 4 we have plus 16. Then simplify natin, meron tayong x squared sa left, meron tayong x squared sa right, kaya maka-cancel out na yun. And then, isolve natin yung x. Isolve natin yung x dito sa equation number 2. Kasi kailangan ma-express natin in terms of y. Kasi ang sinosolve natin, what is the length of side BC? Ang length ng side BC ay y. So kailangan itong equation 1, mapalitan natin ito in terms of y. So ibig sabihin, para magawa natin in terms of y, papalitan natin itong x. Itong x ay manggagaling dito sa equation number 2. Okay? Kaya solve for x tayo dito. Itong negative 8x, ilipat natin sa kabilang side. Meron tayong 8x is equal to, kopyahin yung mga natira, we have y squared plus 16. Divide natin both sides by 8 para masolve na natin yung x. Ang value na ng x ay y squared plus 16 over 8. Ito na yung simplified na equation number 2 in terms of y na siya.
So tapos, itong pinaka-value ng x, y squared plus 16/8, ipalit natin dito. Okay? So, palit natin dito, magkakaroon tayo ng 4y is equal to 3. Palitan natin yung value ng x, magiging ito na siya, y squared plus 16/8. Yun pa lang yung value ng x, may minus 12 pa tayo dito. Okay? So, ipagpatuloy natin. So, burahin ko na itong part na ito. Yan. So, basta i-save na lang natin yung equation number 2. So, burahin na natin yan. Ito na lang isulat natin dito. X is equal to y squared plus 16/8. Ito na yung equation number 2 na simplified. Okay? So, para may space tayo dito. So, ngayon, i-simplify natin. Simplify natin ito. Tanggalin natin tong 8. Para matanggal yung 8, i-multiply natin both sides or each term by 8. So, i-multiply natin lahat by 8. Multiply natin ito by 8. Tapos, itong pinaka-term na ito, i-multiply natin by 8. Tapos, ito rin, i-multiply natin by 8. Para makakancel na itong 8 dito, makakancel na yung 8 dito. Okay? So, tapos, i-distribute natin. 8 times 4y, that is equal to 32y equals, ito i-distribute natin, 3 times y squared, so we have 3y squared. And then 3 times positive 16, so that is positive 48, minus, i-multiply natin ito, 12 times 8, that is equal to 96. Okay, may quadratic tayo. Ayan, 3y squared, so may quadratic. So therefore, gawin nating 0 yung isang side dito. Itong 32y, ilipat natin sa kabilang side. So therefore, we have 0 is equal to 3y squared. Itong 32y, pag lumipat, magiging negative 32y. Ito ay combine natin, 48 minus 96, that is negative 48. And then, isolve natin ito by factoring. Factorable ito kasi mga choices natin, puro whole number. So, factors ng 3y squared. Ayan, factor natin. Yung 0, dito ko na isulat sa kabila. Factor ng 3y squared, 3y lang, tsaka y. Ngayon, itong negative 48, i-factor natin. Medyo maraming pair itong 48. Pwede dyan yung isa-isayin natin. 48 and 1, 24 and 2, 16 and 3, 12 and 4. Meron pa ba? 8 and 6. O yan. So yan yung mga factors ng 48. Kailangan, yung makukuha nating pair, kapag minultiply natin yung outer, tsaka itong inner, tas pag pinag-add natin, equal dapat siya sa negative 32y. Okay? So obviously, hindi pwede yung 48,1 kasi dito dapat yung negative. Dito yung positive. Kasi mga choices natin, 4, 6, 8, 12. Dito natin ilalagay yung mga 4, 6, 8, 12. Dito natin ilalagay yon. So wag na natin isama tong 48 and 1 kasi wala naman sa choices. 4, 6, 8, 12 lang. So ito lang, 4, 6, 8, 12. Yun, so ito lang palang mga nasa choices no? Yan, 12, 4, tsaka 8, 6. So dito na lang tayo mag-concentrate kasi yun yung nasa choices natin, 4, 6, 8, 12. So itry muna natin yung 4. Kung dito yung 4, ibig sabihin dito sa kabila yung 12. Ang tanong, makakabuo ba tayo dyan ng negative 32? Parang hindi kasi 3y times negative 4, that is negative 12 and then plus 12. So 0 yon. So mali yung 4, try natin yung 6. Kapag dito yung 6, dito yung 8. Parang hindi pa rin ito, magiging negative 18. Tapos ito positive 8. So hindi siya magiging negative 32. So mali pa rin si 6, try natin si 8. Dito si 6. Pag kinuha natin yung outer ay magiging 3 times 8, we have negative 24. And then plus 6, so hindi pa rin tayo nakuha ng negative 32. So last na to, ito na yung tamang sagot. Dito yung 12, dito yung 4. Okay? I-check natin, 3 times negative 12, that is equal to negative 36. Ayun, eksakto na. Negative 36, tapos 4 times y, so we have positive 4. Pag inad natin, equal siya sa negative 32. So yun, sumakto na dito. So therefore, ang solution natin dito ay equate natin ito each factor to 0. So we have 3y plus 4 equals 0. Tapos itong kabila, y minus 12 equals 0. Solve for y is equal to 12. Ito yung tamang sagot. Itong isa, reject ito kasi yung magiging value ng y ay negative. Magiging y dito ay lipat sa kabila, magiging negative 4, divide both sides by 3. So negative 4 over 3, ito yung i-reject natin. Okay? So therefore, ang tamang sagot ay y is equal to 12
ang value ng side BC ay 12 units, letter D. Okay? Pag sinolve natin lahat yan, ito ay magiging 12. Tapos itong x dito ay magiging 20. And then itong kabila x minus 4, ito ay magiging 16. So nasa form lang pala siya ng 3, 4, 5. 3, 4, 5 ito kasi yung 3, 4, 5 na right triangle, minultiply natin sa 3. So sa 4. So yung 3, 4, 5 na right triangle. Ayun o. Times 4, 12. 4 times 4 ay 16. 5 times 4 is 20. Okay? So that's it. So thank you for watching and kita-kita pa tayo. Meron pang isang isinend sa akin. Pang PMA reviewer na medyo advanced, pwede na rin ito pang left tsaka pang engineering na board exam. So bye-bye and God bless.